Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa, 26. Ang mga pamantayan at batayan para sa pagkilatis sa iba't ibang uri ng masasamang tao. 2. Batay sa pagkatao ng isang tao. Susunod, tutuloy naman tayo sa pagbabahaginan tungkol sa 14 na responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Agarang kilatisin at pagkatapos ay paalisin o patalsikin ang lahat ng uri ng masasamang tao at mga antikristo. Nahahati sa 3 pangunahing kategorya ang mga pamantayan para sa pagkilatis sa lahat ng uri ng masasamang tao. Noong nakaraan, nagbahaginan tayo tungkol sa layon ng isang tao sa pananampalataya sa Diyos. At pagkatapos ay tumungo tayo sa pagkataon niya. Pagdating sa pagkataon ng isang tao, ikinategorya rin natin ang maraming iba't ibang pagpapamalas. Ano ang ilang pagpapamalas na napagbahaginan na natin? Basahin ninyo ang mga ito. Ang 2 item para sa pagkilatis sa lahat ng uri ng masasamang tao ay may kinalaman sa pagkatao ng isang tao. Una, ang pagkahilig na mambaluktot ng mga katunayan at kasinungalingan. 2, ang pagkahilig na manamantala. 3, pagiging immoral at walang pagpipigil. 4, pagiging mahilig sa paghihiganti. 5, hindi magawang makontrol ang sariling dila. Nagbahaginan tayo hanggang sa 5 punto tungkol sa hindi magawang makontrol ang sariling dila. Nagbabahaginan man tayo tungkol sa mga partikular na pagpapamalas ng pagkatao o tungkol sa iba pang mga bagay. Tulad ng sinabi ko, magkakaroon ito ng magkakaibang epekto sa iba't ibang uri ng mga tao. Iyong mga naghahangad sa katotohanan, pagkatapos makinig, ay tutuon sa pagsusuri sa sarili nila. Susukatin nila ang sarili nila kumpara sa pagbabahagi ko at magkakaroon sila ng maagap at positibong pagpasok. Gayunpaman, iyong mga hindi naghahangad sa katotohanan, tulad ng mga trabahador, ay makikinig lang at iyon na iyon. Hindi nila ito isinasa puso o hindi nila iginugugol ang puso nila sa pakikinig. Minsan, nakakatulog pa nga sila habang nakikinig sa mga sermon. Hindi nila ito maisaisip at iniisip pa nga nila, ano ang silbi ng pakikinig sa mga di mahalagang usaping ito? Sayang sa oras. Hindi ko pa nga natatapos ang gawaing ginagawa ko. Palagi silang nag-aalala tungkol sa mga trabahong nangangailangan ng pagpapakapagod. Lubha silang masigasig at nakatuon sa pagpapakapagod. Nagpapakita ng katapatan, pero sadyang hindi nila kayang magkaroon ng lakas para sa mga usaping may kinalaman sa katotohanan. Malinaw na ibinubunyag nito na hindi interesado sa katotohanan ang gayong mga tao. Nasisiyahan na sila sa pagpapakapagod lang. May isa pang grupo ng mga tao na nagpapanatili ng parehong saloobin paano man magbahaginan ang sambahayan ng Diyos tungkol sa katotohanan. Mapanlaban at salungat lang ako. Kahit patukuyin mo ang mga problema ko,
at ilantad mo ang mga pagpapamalas, pagbubunyag at disposisyon ko, hindi ko pa rin ito bibigyang pansin o seseryosohin. Ano naman ngayon kung malaman ng iba na inilalantad ako? Walang kahihiyan lang silang nagpapatuloy sa pagsuway at pagsalungat na hindi na matutubos. Gayunpaman, makikita ang kaibahan ng mga pagpapamalas ng iba't ibang uri ng mga tao. Ang katotohanan, para man sa mga naghahangad nito, sa mga handang magpakapagod pero hindi nagmamahal dito, o sa mga nasusuklam at tumututol sa katotohanan, ay isang tabak na may dalawang talim, isang panukat. Masusukat nito ang mga saloobin ng mga tao sa katotohanan at pati na rin ang landas na tinatahak nila. F. Pagiging hindi makatwiran at sadyang mapanggulo nang walang sino mang naglalakas loob na galitin sila. Noong nakaraan, nagbahaginan tayo tungkol sa pagkilati sa 5 pagpapamalas ng iba't ibang masasamang tao. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagbabahaginan tungkol sa ika-6. Ang ika-6 ay isa ring pagpapamalas ng isang uri ng masamang tao o sa halip, kahit pa hindi itinuturing ng mga tao ang uring ito bilang masama, hindi pa rin ito gusto ng lahat. Bakit ganoon? Ito ay dahil ang mga taong ito ay walang konsensya at katwiran, walang normal na pagkatao, at lubhang mapanggulo at mahirap makisalamuha sa kanila na nagdudulot ng pagkasuklam. Ano ang mga partikular na pagpapamalas ng mga taong ito? Ito ay ang pagiging hindi makatwiran at sadyang mapanggulo nang walang sino mang naglalakas loob na galitin sila. Mayroon bang gayong mga tao sa iglesia? Bagamat hindi marami, tiyak na mayroon. At ano ang mga partikular nilang pagpapamalas? Sa mga karaniwang sitwasyon, kayang gampanan ng mga taong ito ang mga tungkulin nila ng normal at makisalamuha sa iba ng napakanormal. Hindi ka makakakita ng isang malupit na disposisyon mula sa kanila. Gayunpaman, kapag sumasalungat ang mga kilos nila sa mga katotohanang prinsipyo at pinungusan sila, sasabog sila sa galit, ganap na tinatanggihan ang katotohanan habang gumagawa ng mga tila kapani-paniwalang dahilan para sa sarili nila. Bigla, napagtatanto mo na para silang isang hedgehog na nababalot ng mga tinik, isang tigreng hindi mahawakan. Iniisip mo, napakatagal na akong nakikisalamuha sa taong ito. Iniisip na siya ay may mabuting pagkatao, maunawain at madaling kausap. Naniniwalang kaya niyang tanggapin ang katotohanan. Hindi ko inasahan na isa siyang tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo. Dapat akong maging mas maingat sa mga pakikisalamuha ko sa kanya sa hinaharap. Dapat kong bawasan ang pakikipag-ugnayan maliban na lang kung kinakailangan at panatilihin ang distansya ko para maiwasan na magalit ko siya. Nakakita na ba kayo ng gayong mga tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo? Sa pangkalahatan, alam ng mga nakakaunawa sa kanila kung gaano sila kakilakilabot at nakikipag-usap ang mga iyon sa kanila ng may lubhang pagkamagalang at pag-iingat. Sa partikular, kapag kinakausap ninyo sila, hinding-hindi ninyo sila pwedeng saktan
o hahantong ito sa walang katapusang problema sa kanila. Sinasabi ng ilang tao, sino ba talaga ang magagaspang na taong ito? Hindi pa namin sila nakakatagpo. Kung gayon, kailangan talaga nating pag-usapan ang tungkol dito. Halimbawa, habang nakikipagbahaginan ang mga kapatid sa kanilang mga karanasan, kapag binanggit ng ilan ang mga tiwali nilang kalagayan o mga personal na paghihirap, hindi maiiwasang magpakita ng empatiya ang iba dahil nagkaroon na ang mga ito ng mga katulad na karanasan o damdamin. Ito ay lubhang normal. Pagkatapos makinig, maaaring isipin ng isang tao, nagkaroon na rin ako ng gayong mga karanasan, kaya sama-sama nating pagbahaginan ang tungkol sa paksang ito. Gusto kong marinig kung paano mo ito pinagdaanan. Kung mayroong liwanag ang pagbabahagi mo at may kinalaman ito sa isang isyong mayroon ako, tatanggapin ko ito at magsasagawa ako ayon sa mga karanasan at landas mo para makita ko kung ano ang magiging mga resulta. Mayroon lang isang uri ng tao na sa sandaling marinig ang iba na magbahagi tungkol sa pagkilala sa sarili nila at maglantad ng sarili nilang katiwalian at kapangitan, ay naniniwala na ito ay hindi direktang paglalantad at panghuhusga sa kanya at hindi niya mapigilang hampasin ang mesa at sumabog sa galit. Sino ba ang walang katiwalian? Sino ba ang namumuhay ng nag-iisa? Sa tingin ko, mas malala pa nga ang katiwalian ninyo kaysa sa akin. Ano bang mga kalifikasyon ang mayroon kayong lahat para puntiryahin ako? Para ilantad ako? Sa tingin ko, gusto lang ninyo akong pahirapan. Ibukod ako. Hindi ba't ito ay dahil lang nanggaling ako sa kanayunan at hindi ko kayang magsalita ng mga nakakalugod na salita para purihin kayong lahat? Hindi ba't ito ay dahil ang antas ng edukasyon ko ay hindi kasintaas ng sa inyo? Ni hindi nga ako minamaliit ng Diyos, kaya ano ang karapatan ninyo para maliitin ako? Sasabihin ng iba, ito ay normal na pagbabahaginan, hindi nakapunterya sa iyo. Hindi ba't pare-pareho ang mga tiwaling disposisyon ng lahat? Kapag nagbabahagi ang isang tao tungkol sa isang paksa at binanggit niya ang sarili niyang tiwaling kalagayan, hindi maiiwasang masumpungan ng iba ang sarili nila sa mga katulad na kalagayan. Kung sa palagay mo ay pareho kayo ng kalagayan, pwede ka ring magbahagi tungkol sa mga karanasan mo. At sasagot siya, ganoon ba? Matitiis ko ang gayong pagbabahagi mula sa isang tao, pero bakit nagtutulungan kayong 2 o 3 para apihin ako? Sa tingin ba ninyo ay madali akong kayan-kayanin? Hindi ba't palayo ng palayo na sa punto ang mga salita niya habang lalo siyang nagsasalita? May katwiran ba ang gayong mga tao sa pagsasabi ng mga salitang ito? Kung talagang iniisip mo na nakapunterya sa iyo ang paksa ng pagbabahaginan ng iba, pwede kang makipag-usap o magbahagi tungkol sa paksang ito. Direkta kang magtanong kung nakapunterya ba ito sa iyo. Sa halip na isingit mo ang pinagmulan mo bilang isang magsasaka, ang mas mababang antas ng edukasyon mo o ang pangmamaliit sa iyo ng mga tao. Ano ang silbi ng pagsasabi ng mga bagay na iyon? Hindi ba't paglilitan niya iyon tungkol sa tama at mali? Hindi ba't ito ay pagiging hindi makatwiran
at sadyang mapanggulo? Hindi ba't iniisip ninyo na kakilakilabot ang gayong mga tao? Pagkatapos niyang gumawa ng gayong eksena, alam na ng lahat kung anong uri ng tao siya. At kapag nagbabahaginan sa mga darating na pagtitipon, kailangan nilang palaging mag-ingat sa pagsasalita at pag-aralan ang mga ekspresyon niya. Kung magiging mapanglaw ang ekspresyon niya, mag-aalangan ang iba na magsalita at mararamdaman ng lahat na napipigilan sila sa mga pagbabahaginan sa mga pagtitipon. Hindi ba't ito ang pagpigil at panggugulong dulot ng pagiging hindi makatwiran at sadyang mapanggulo niya? Lahat ng hindi makatwiran at sadyang mapanggulo ay wala sa katwiran. Hindi tatanggapin ng gayong mga individual ang katotohanan at hindi sila maaaring maligtas. Mayroon pang isang pagpapamalas ang uring ito ng tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo. Palaging sinasabi ng ilang tao sa mga pagtitipon, "Hindi na ako pwedeng kumilos ng pabasta-basta. Kailangan kong magtuon sa pagsasagawa sa katotohanan. Kailangan kong hangarin ang pagiging perpekto. Likas akong nagsusumikap na maging mahusay. Ano man ang gawin ko, dapat itong gawin ng maayos." Sinasabi nila iyon, pero sa realidad, pabasta-basta pa rin silang kumikilos kapag ginagampanan nila ang tungkulin nila at maraming problema sa tungkuling ginagampanan nila malayo sa paggamit sa epekto ng pagpapatotoo sa Diyos. Kapag tinutukoy ng mga leader ang mga problema sa paggampan nila ng tungkulin at pinupungusan sila, agad silang nagagalit. Sinasabing, "Sabi ko na nga ba, hinuhusgahan ninyo akong lahat kapag nakatalikod ako." Sinasabing mahina ang mga profesional kong kasanayan. Hindi ba't mababa lang talaga ang tingin ninyong lahat sa akin? Ito ay isang maliit na pagkakamali lang. Iyon lang. Kinakailangan bang pungusan ako ng ganito? Bukod pa rito, sino ba ang hindi nagkakamali? Sinasabing pabasta-basta akong kumikilos. Hindi ba't naging pabasta-basta ka rin sa gawain mo noon? Kalipikado ka bang punahin ako? Kung wala ang kooperasyon ko, sino sa inyo ang kayang pasanin ang gawaing ito? Ano ang tingin ninyo sa gayong mga tao? Sa anumang ginagawa nila, hindi nila pinapayagan ang iba na tukuyin ang mga pagkukulang nila o mag-alok ng mga suhestyon. Hindi nila tinatanggap kahit ang makatwirang pagpupungos. Kung sino man ang magsalita, lumalaban at sumasalungat sila sa kanya. Nagbibitaw ng mga hindi makatwirang salita. Sinasabi pa nga na minamaliit sila. Una inaapi sila dahil nag-iisa sila at walang kapangyarihan o iba pang gayong mga bagay. Hindi ba't ito ay pagiging hindi masupil, hindi makatwiran at sadyang mapanggulo? Mayroon pa ngang ilang tao na pagkatapos pungusan ay inaabandona ang tungkulin nila. Hindi ko nagagawin ang gawaing ito. Kung magagawa ninyo ito, sige, gawin ninyo. Pagkatapos, titingnan ko kung magagawa pa rin ninyong ipagpatuloy ang gawain nang wala ako. Sinusubukan ng mga kapatid na hikayatin sila, pero hindi sila nakikinig. Kahit kapag nakikipagbahaginan ang mga leader at manggagawa sa kanila tungkol sa katotohanan, tumatanggi silang tumanggap. Nagsisimula silang magmataas
at abandonahin ang tungkulin nila. Sa mga pagtitipon, nagmumukmok sila, hindi nagbabasa ng mga salita ng Diyos ni nakikipagbahaginan, palaging huling dumarating at unang umaalis. Kapag umaalis sila, nagdadabog sila at ibinabagsak ang pinto at hindi alam ng karamihan kung paano sila haharapin. Kapag mayroong nangyayari sa gayong mga tao, naglilitanya sila ng mga walang katuturang argumento at walang kabuluhang bagay. Nagiging hindi sila masupil at naghahagis pa nga ng mga bagay, ganap na hindi tinatablan ng katwiran. Mayroon ngang mas malulubha pang pagpapamalas ang ilan. Kung hindi sila babatiin ng mga kapatid, naiinis sila at sinasamantala nila ang pagkakataon para mag-atungal sa mga pagtitipon. Alam kong mababa ang tingin ninyong lahat sa akin. Sa mga pagtitipon, nakatuon lang kayong lahat sa pagbabahaginan tungkol sa mga salita ng Diyos at sa pagtatalakay ng sarili ninyong mga pagkaunawang batay sa karanasan. Walang may pakialam sa akin, walang umingiti sa akin, at walang naghahatid sa akin kapag umaalis ako. Anong klaseng mga mananampalataya kayo? Wala talaga kayong pagkatao. Nagwawala sila ng ganito sa iglesia. Nagagalit sila kahit sa mga di mahalagang usapin. Naglalabas ng lahat ng naipon nilang hinaing. Malinaw na ibinubunyag nila ang sarili nilang tiwaling disposisyon, pero hindi nila pinagninilayan ang sarili nila ni kinikilala ang sarili nila, at wala silang pagnanais na hangarin ang pagbabago o ang katotohanan. Sa halip, naghahanap sila ng problema sa iba, naghahanap ng iba't ibang dahilan para balansehin ang sarili nilang kaibuturan ng isipan. At habang ginagawa nila ito, naghahanap sila ng mga pagkakataon para ibulalas ang mga hinaing nila. Ang mas mahalaga, nilalayo nilang mapansin at katakutan sila ng mas maraming tao para magkaroon sila ng kaunting katanyagan at atensyon mula sa mga tao. Napakamapanggulo ng ganitong mga tao. Ano man ang sabihin nila, walang sino mang naglalakas loob na magsabi ng hindi. Walang sino man ang naglalakas loob na tasahin sila ng basta-basta, at walang sino man ang naglalakas loob na maging bukas at makipagbahaginan sa kanila. Kahit pa may napapansing ilang kapintasan at tiwaling disposisyon sa kanila, walang sino man ang naglalakas loob na tukuyin ang mga ito. Sa mga pagtitipon, kapag nagbabahaginan ang lahat tungkol sa mga personal na karanasan nila at sa pagkaunawa nila sa mga salita ng Diyos, maingat nilang iniiwasan ang taong ito na siyang pugad ng putakti. Natatakot na galitin siya at magdulot ng problema. Nagbubulalas ng sama ng loob ang ilang tao sa mga pagtitipon pagkatapos makatanggap ng hindi magandang pagtrato o maharap sa sama ng loob sa tahanan o gawain. Malinaw na ginagawa nila ang mga kapatid na labasan ng sama ng loob at pinagbubuntunan ng emosyon nila. Kapag nayayamot sila, naglilitanya sila ng mga walang katuturang argumento, umiiyak at nagwawala. Kung gayon, sino ang maglalakas loob na makipagbahaginan sa kanila tungkol sa katotohanan? Kung makikipagbahaginan sa kanila at may masasabing hindi nila magugustuhan, magbabanta silang magpapatiwakal. Lalong magiging mapanggulo iyon. Sa gayong mga tao,
Hindi uubra ang normal na pagbabahaginan. Hindi uubra ang normal na pakikipag-usap. Kapwa hindi uubra ang pagiging masyadong mainit o masyadong malamig. Hindi uubra ang pag-iwas sa kanila. Hindi uubra ang pagiging masyadong malapit sa kanila. At kung hindi magpapahayag ng kaligayahan ang mga kapatid para tumbasan ang kaligayahan nila, hindi uubra iyon. At kapag nakaranas ng paghihirap ang mga taong ito, kung hindi matutumbasan ng mga kapatid ang pagkabagabag nila, hindi rin uubra iyon. Walang umuubra sa kanila. Anuman ang gawin ay pwedeng makainis at makagalit sa kanila. Paano man sila tratuhin, hindi sila kailanman nasisiyahan. Maaaring makagalit sa kanila maging ang mga sermon at pagbabahagi ko tungkol sa mga partikular na kalagayan ng mga tao. Paano sila ginagalit nito? Iniisip nila, hindi ba't paglalantad ito sa akin? Hindi mo pa nga ako nakakasalamuha at wala pa akong sinasabi sa iyo tungkol sa ginawa ko sa pribado. Paano mo malalaman? May nagsumbong siguro. Kailangan kong malaman kung sino ang nakikipag-ugnayan sa iyo, kung sino ang nagsumbong, kung sino ang nag-ulat tungkol sa akin. Hindi ko ito papalampasin. Ang uri ng taong ito na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo ay maaaring magkaroon ng mga baluktot na kaisipan tungkol sa anumang bagay at hindi niya kayang tratuhin ng tama ang anumang bagay. Wala siya sa katwiran. Talagang wala siyang pagkamakatwiran at lalong hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Ang pananatili niya sa iglesia ay hindi nagdudulot ng pakinabang, nagsasanhi lang ng pinsala. Isa lang siyang pabigat, isang pasanin na dapat tanggalin kaagad. Dapat siyang alisin kaagad. Sa China, ang pananampalataya sa Diyos ay humahantong sa paniniil at pag-uusig ng malaking pulang dragon at napakaraming tao ang tinutugis at hindi makauwi sa tahanan nila. Gayunpaman, kapag inuusig at hindi makauwi, naniniwala ang ilang tao na nagtamo sila ng merito o kalipikasyon. Namumuhay sila kasama ang mga pamilyang nagho-host at hindi lang sila nagpapaasikaso sa mga tao. Kung bahagyang sasalungat sa mga kahilingan nila ang anumang bagay o magsisimula silang mangulila sa tahanan nila, magsisimula silang gumawa ng eksena at kailangan silang suyuin at tiisin ng iba. Hindi ba't hindi makatwiran at sadyang mapanggulo ang gayong mga tao? Napakaraming tao ang inuusig at walang gaanong mga pamilyang nagho-host. Dahil sa pagmamahal, hino-host ng mga kapatid ang mga hindi makauwi. Dahil sa kanila ay wala ang mga ito sa mga lansangan at pinapayagan nila ang mga ito na manirahan sa mga tahanan nila. Hindi ba't biyaya ito ng Diyos? Subalit, hindi lang nabibigo ang ilan na pahalagahan ang biyaya ng Diyos, kundi nabibigo rin silang makita ang pagmamahal ng mga kapatid. Sa halip, nakakaramdam sila ng pagkaagrabyado at magrereklamo pa nga sila at magiging magulo. Ang totoo, ang mga kondisyon ng pamumuhay sa mga tahanan ng mga kapatid ay mas mainam ng bahagya kaysa sa sarili nilang tahanan. Lalo na pagdating sa pananampalataya sa Diyos at sa paggampan ng tungkulin ng isang tao. Ang pananatili sa mga tahanan ng mga kapatid
ay mas mainam pa nga kaysa sa pananatili sa sarili nilang tahanan at ang pagkakaroon ng mga kapatid para makipagtulungan ng may pagkakasundo ay palaging higit na mas mainam kaysa sa nag-iisa lang. Kahit pa medyo nagkukulang ang mga kondisyon ng pamumuhay sa ilang rehiyon, katumbas pa rin ng mga ito ang isang karaniwang pamantayan ng pamumuhay. Ang pinakamahalaga ay na nagagawa nilang mamuhay kasama ang mga kapatid para madalas na makapagtipon at kumain at uminom ng mga salita ng Diyos, para maunawaan ang marami pang mga katotohanan at para malaman kung ano ang mga layon ng paghahangad nila. Kaya, iyong mga naghahangad sa katotohanan ay kayang magbayad ng halagang iyon at dumanas ng pagdurusang iyon. Mayroong tamang saloobin tungkol dito ang karamihan sa mga tao. Kaya nila itong tanggapin mula sa Diyos, sa kaalamang ang pagdurusang iyon ay kapaki-pakinabang at na sila ang dapat dumanas niyon. Kaya nila itong harapin ng tama. Pero ang ilang hindi makatwiran at sadyang mapanggulo na mga tao na hindi makontrol ay hindi kayang maarok ang mga bagay sa ganitong paraan. Maaaring medyo matiis nila na hindi makauwi sa loob ng 1 linggo, pero pagkatapos ng 2 linggo, nagiging sumpungin sila at pagkalipas ng 1 o 2 buwan, nagiging magulo sila. Sinasabi, "Bakit pwedeng maging magkakasama ng masaya ang pamilya ninyo, pero hindi ako makauwi sa amin? Bakit wala akong kalayaan, samantalang kayong lahat ay pwedeng magparoon at magparito hanggat gusto ninyo?" Tumutugon ang iba, "Hindi ba't dulot ito ng pag-uusig mula sa malaking pulang dragon? Hindi ba tama lang na tiisin natin ang gayong pagdurusa bilang mga tagasunod ng Diyos? Ano ba ang problema sa kaunting pagdurusang ito?" Sa mga ganitong sitwasyon, bakit dapat maging pihikan? Kung kaya ng iba na tiisin ang pagdurusang ito, bakit hindi mo kaya? Talagang ayaw ng mga hindi makatwiran at sadyang mapanggulo na magdusa. Kung mahuhuli at mabibilanggo sila, tiyak na magiging mga Hudas sila. Gaano katinding pagdurusa ba talaga ang mayroon sa pamumuhay kasama ang isang pamilyang nagho-host? Una, pagkaing pangtao pa rin ang pagkain. Pangalawa, walang sino man ang nagpapahirap sa iyo. At pangatlo, walang sino man ang umaapi sa iyo. Iyon nga lang, hindi ka makauwi at hindi mo makasamang muli ang pamilya mo, at ang kaunting pagdurusang iyon ay talagang hindi katanggap-tanggap sa mga taong hindi makatwiran at sadyang mapanggulo. Kapag nakikipagbahaginan sa kanila ang iba tungkol sa katotohanan, tumatanggi silang tanggapin ito. Sa halip ay nagsasabi sila ng mga bagay tulad ng, "Huwag mo akong pangaralan tungkol sa mga dakilang doktrinang iyon. Hindi mas kakaunti ang nauunawaan ko kaysa sa iyo. Alam ko ang lahat ng ito. Sabihin mo na lang sa akin, kailan ba ako makakauwi? Kailan ba titigil ang malaking pulang dragon sa pagsubaybay sa tahanan ko? Kailan ba ako makakauwi nang hindi ako aarestuhin ng malaking pulang dragon? Kung hindi ko alam kung kailan ako makakauwi, mabuti pang hindi na lang ako mabuhay." Gumagawa na naman sila ng eksena, at habang nagpapatuloy sila, umuupo sila sa sahig, sumisipa-sipa, at habang lalo silang sumisipa, mas nagagalit sila at nagwawala rin sila ng hindi masupil nang may kasamang pag-iyak at pag-atungal. Sinasabi ng iba
hinaan mo ang boses mo. Kung ipagpapatuloy mo ang ganito at maririnig ka ng mga kapitbahay at matutuklasang may mga tagalabas na naninirahan dito, malalantad tayo, hindi ba? Sumasagot sila, wala akong pakialam. Gusto ko lang gumawa ng eksena. Makakauwi kayong lahat, pero ako, hindi. Hindi ito patas. Gagawa ako ng matinding eksena para hindi rin kayo makauwi tulad ko. Hindi humuhupa ang hindi masupil nilang pagwawala at lumilitaw ang puot nila. Walang sino man ang makakausap sa kanila ng maayos. Walang sino man ang makakahikayat sa kanila. Kapag medyo bumuti na ang timpla nila, tumatahimik sila at tumitigil sa paggawa ng eksena. Pero malay natin, anumang araw, baka maging hindi na naman sila masupil at gumawa ng eksena. Kakailanganin lang nilang magpahangin sa labas at maging malaya at magsalita ng malakas sa loob ng bahay. Palagi silang magbabalak na umuwi. Binabalaan sila ng mga kapatid. Masyadong mapanganib ang umuwi. Mayroong mga pulis na nagmamanman sa lugar at nagmamasid dito. Sumasagot sila, wala akong pakialam. Gusto kong bumalik. Kung mahuhuli nila ako, mahuhuli nila ako. Ano ba ang problema? Sa pinakamalala, magiging isa lang akong Judas. Hindi ba't kabaliwan ito? Hayagan nilang sinasabi na handa silang maging isang Judas. Sino ang maglalakas loob na patuloyin sila? Mayroon bang may gustong patuloyin ang isang Judas? Isa bang mananampalataya sa Diyos ang gayong tao? Hino-host sila ng mga kapatid bilang isang mananampalataya sa Diyos. Kung medyo nagkukulang ang pagkatao nila, matitiis iyon. Matitiis din ang hindi paghahangad sa katotohanan. Pero mayroon silang kakayahang ipahamak ang mga kapatid sa pamamagitan ng pagkakanulo sa iglesia at pagiging isang Judas, at sa gayon ay hindi magagawang makauwi ng maraming tao sa mga tahanan nila o magampanan ang mga tungkulin nila ng normal. Sino ang kayang umako ng sisi para sa mga kahihinatnang ito? Maglalakas loob ka bang patuloyin ang ganitong klase ng kaaway? Hindi ba't magdudulot lang ng problema sa iyo ang pagpapatuloy sa kanila? Ang mga tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo ay iniisip lang ang sarili nilang mga interes kapag kumikilos sila. Ginagawa nila ang anumang nakakalugod sa kanila. Ang mga salita nila ay walang iba, kundi mga walang katuturang argumento at maling paniniwala, at hindi sila tinatablan ng katwiran. Nag-uumapaw ang malupit nilang disposisyon. Walang sino mang nangangahas na makipag-ugnayan sa kanila, at walang may gustong makipagbahaginan sa kanila tungkol sa katotohanan, sa takot na mapahamak pa. Kinakabahan ang ibang tao kapag pinaprangka sila ng mga ito. Natatakot na kung makapagsabi ng hindi nila gusto o hindi naaayon sa gusto nila, sasamantalahin nila iyon at gagawa sila ng masasamang paratang. Hindi ba't masasamang tao ang mga iyon? Hindi ba't mga buhay silang demonyo? Lahat ng may malupit na disposisyon at hindi tuwid ang pag-iisip ay mga buhay na demonyo. At kapag nakipag-ugnayan ang isang tao sa isang buhay na demonyo, maaari niyang ipahamak ang sarili niya dahil lamang sa isang kapabayaan.
Hindi ba't magkakaproblema ng malaki kung nasa iglesia ang gayong mga buhay na demonyo? Pagkatapos magwala at magbulalas ng galit ang mga buhay na demonyong ito, may ilang panahon na maaari silang magsalita na parang tao at humingi ng paumanhin, ngunit hindi sila magbabago pagkatapos. Sino ang nakakaalam kung kailan ulit iinit ang ulo nila at kung kailan sila magwawala ulit? Maglilitanya ng kanilang mga walang katuturang argumento. Nag-iiba-iba ang punteriya ng kanilang pagwawala at pagbubulala sa bawat pagkakataon. Gayon din ang pinagmumulan at dahilan ng kanilang pagbubulalas. Ibig sabihin, kahit ano ay maaaring ikagalit nila, kahit ano ay maaaring ikadismaya nila, at kahit ano ay maaaring magdulot ng kanilang pagwawala at pagiging hindi masupil. Kahindik-hindik, napakamapanggulo. Ang mga wala sa katinuan na masamang taong ito ay maaaring masiraan ng bait anumang oras. Walang nakakaalam kung ano ang kaya nilang gawin. Pinakakinamumuhian ko ang gayong mga tao. Bawat isa sa kanila ay dapat alisin. Lahat sila ay kailangang paalisin. Ayaw ko silang makasalamuha. Magulo ang isipan nila at malupit ang disposisyon nila. Puno sila ng mga walang katuturang argumento at maladyablong salita. At kapag may nangyayari sa kanila, mainitin ang ulo na lang silang nagbubulalas tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay umiiyak kapag nagbubulalas. Ang iba ay sumisigaw. Ang iba naman ay nagdadabog ng paa. At mayroon pang ang ilang umiiling-iling at nagyuyugyug ng mga braso. Sadyang mga halimaw sila, hindi mga tao. Ang ilang kusinero ay naghahagis ng mga kaldero at pinggan kapag umiinit ang ulo nila. Ang iba naman na nag-aalaga ng mga baboy o aso ay tinatadyakan at sinasaktan ang mga hayop na ito kapag umiinit ang ulo nila. Ibinubulalas nila ang lahat ng galit nila sa mga ito. Ang mga individual na ito, anuman ang mangyari, ay palaging galit ang reaksyon. Hindi sila kumakalma para pagnilayan ni tanggapin ito mula sa Diyos. Hindi sila nagdarasal o naghahanap sa katotohanan, ni hindi sila naghahangad na makipagbahaginan sa iba. Kapag wala silang magawa, nagtitiis sila. Kapag ayaw nilang magtiis, nagwawala sila, naglilitanya ng mga walang katuturang argumento, inaakusahan at kinokondina nila ang iba. Madalas nilang sabihin ang mga bagay tulad ng, "Alam kong edukado kayong lahat at minamaliit ninyo ako. Alam kong mayaman ang mga pamilya ninyo at hinahamak ninyo ako dahil mahirap ako." O, "Alam kong minamaliit ninyo ako dahil wala akong pundasyon sa pananalig ko at minamaliit ninyo ako dahil hindi ko hinahangad ang katotohanan." Kahit na alam nila ang maraming issue sa kanila, hindi nila kailanman hinahanap ang katotohanan para lutasin ang mga ito, ni hindi nila tinatalakay ang pagkilala nila sa sarili sa pakikipagbahaginan nila sa iba. Kapag nababanggit ang sarili nilang mga problema, umiiwas sila at gumagawa ng mga hindi totoong kontra-akusasyon. Itinutulak ang lahat ng problema at responsibilidad sa iba at nagrereklamo pa na kaya ganoon ang pag-uugali nila ay dahil sa masamang pagtrato sa kanila ng iba. Para bang ang kanilang mga pagwawala at walang kwentang panggugulo ay sanhi ng iba,
na para bang ang iba ang may kasalanan. Wala lang talaga silang magawa kundi ang kumilos sa ganitong paraan at wasto nilang ipinagtatanggol ang sarili nila. Tuwing hindi sila nasisiyahan, sinisimulan nilang magbulalas ng kanilang hinanakit at maglitanya ng walang katuturan. Iginigiit ang mga walang katuturan nilang argumento na para bang mali ang lahat ng iba pang tao, na para bang sila lang ang mabubuting tao at ang lahat ng iba pa ay kontrabida. Gaano man sila magwala o maglitanya ng mga argumentong walang katuturan, hinihingi nila na maging mabuti ang sasabihin ng iba tungkol sa kanila. Kahit kapag nagkakamali sila, pinagbabawalan nila ang iba na ilantad o punahin sila. Kung tutukuyin mo kahit ang maliit na isyu nila, sasalabirin kanila sa walang katapusang mga alitan at malabo nang makapamuhay ka pa ng payapa kapag nagkagayon. Anong klaseng tao ito? Isa itong tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo, at ang mga gumagawa nito ay masasamang tao. Ang mga taong hindi makatwiran at sadyang mapanggulo, sa pangkalahatan ay maaaring hindi gumawa ng anumang lubos na mapanlinlang o masamang gawa, ngunit sa sandaling masangkot ang kanilang mga interes, reputasyon o dignidad, agad silang sumasabog sa galit, nagwawala, kumikilos ng hindi masupil at nagbabanta pa nga na magpapatiwakal. Sabihin mo sa akin, kung ang gayong kakatwa at di makatwirang magaspang na tao ay lilitaw sa isang pamilya, hindi ba't magdurusa ang buong pamilya? Ang tahanan ay mababalot sa matinding kaguluhan, mapupuno ng mga iyak at hiyaw, kaya magiging napakahirap ng mabuhay. May mga gayong tao ang ilang iglesia. Bagamat maaaring hindi halata kapag normal ang lahat ng bagay-bagay, hindi mo alam kung kailan sila sasabog at magbubunyag ng kanilang sarili. Kabilang sa mga pangunahing pagpapamalas ng mga gayong tao ang pagwawala, paglilitanya ng mga argumentong walang katuturan at pagmumura sa publiko at iba pa. Kahit na isang beses lang sa isang buwan o tuwing kalahating taon nangyayari ang mga pag-uugaling ito, nagdudulot ang mga ito ng matinding pagkabagabag at paghihirap, nagdudulot ng iba't ibang antas ng panggugulo sa buhay iglesia ng karamihan sa mga tao. Kung talagang nakumpirma na ang isang tao ay nabibilang sa kategoryang ito, kailangang agaran siyang pangasiwaan at paalisin sa iglesia. Maaaring sabihin ng ilan, hindi naman gumagawa ng anumang kasamaan ang mga taong ito. Hindi sila maituturing na masasamang tao. Dapat natin silang pagtiisan at pagpasensyahan. Sabihin ninyo sa akin, ayos lang ba na hindi pangasiwaan ang mga gayong tao? Hindi. Bakit hindi? Dahil nagdudulot ng malaking abala at pagkayamot ang mga kilos nila sa karamihan ng mga tao at nagdudulot din ng mga kaguluhan sa buhay iglesia. Batay sa kinalabasang ito, malinaw na iyong mga nanggugulo sa buhay iglesia, kahit na hindi sila masasamang tao o mga antikristo, ay hindi dapat manatili sa iglesia. Ito ay dahil hindi nagmamahal sa katotohanan ang mga gayong tao. Bagkus ay tumututol sila sa katotohanan at kahit ilang taon na silang nananampalataya sa Diyos o kahit ilang sermon ang naririnig nila, hindi nila tatanggapin ang katotohanan. Kapag gumawa sila ng masama at pinungusan sila,
Nagwawala sila at naglilitanya ng walang saysay. Kahit may isang taong nakikipagbahaginan sa kanila ng katotohanan, hindi nila ito tinatanggap. Walang sino man ang may kayang pangatwiranan sila. Kahit kapag nakikipagbahaginan ako ng katotohanan sa kanila, maaaring nananahimik lang sila sa panlabas, pero sa loob-loob nila ay hindi nila ito tinatanggap. Kapag nahaharap sa mga aktwal na sitwasyon, kumikilos pa rin sila gaya ng nakagawian nila. Hindi sila nakikinig sa aking mga salita, kaya mas lalong hindi nila tatanggapin ang inyong payo. Bagamat hindi gumagawa ng malalaking kasamaan ang mga taong ito, hindi nila tinatanggap ang katotohanan kahit kaunti. Kung titingnan ang kanilang kalikasang diwa, bukod sa wala silang konsensya at katwiran, sila rin ay hindi makatwiran, sadyang mapanggulo at hindi tinatablan ng katwiran. Makakamit ba ng mga gayong tao ang pagliligtas ng Diyos? Tiyak na hindi. Ang mga hindi tumatanggap sa katotohanan ay mga hindi mananampalataya. Sila ay mga alipin ni Satanas. Kapag hindi nasusunod ang kanilang gusto, nagwawala sila, patuloy na naglilitanya ng mga walang katuturang argumento at hindi sila nakikinig sa katotohanan kahit paano ito pagbahaginan. Ang gayong mga tao ay hindi makatwiran at sadyang mapanggulo, ganap na mga dyablo at masasamang espiritu. Mas masahol pa sila sa mga halimaw. Sila ay mga siraulong wala sa tama ang katwiran at hindi nila kailanman kayang tunay na magsisi. Habang mas matagal silang nananatili sa iglesia, mas dumarami ang kanilang kuro-kuro tungkol sa Diyos. Mas dumarami ang kanilang mga hindi makatwirang hinihingi sa sambahayan ng Diyos. At mas lumalaki ang kaguluhan at pinsalang idinudulot nila sa buhay iglesia. Ito ay nakakaapekto sa buhay pagpasok ng hinirang na mga tao ng Diyos at sa normal na pag-usad ng gawain ng iglesia. Ang kanilang pamiminsala sa gawain ng iglesia ay hindi mas mababa kaysa sa pamiminsala ng masasamang tao. Dapat maaga pa lang ay paalisin na sila sa iglesia. Sinasabi ng ilan, hindi ba't medyo nagiging hindi lang sila masupil? Wala pa sila sa punto ng pagiging masama, kaya hindi ba't mas mabuti kung tatratuhin sila ng may pagmamahal? Kung papanatilihin natin sila, baka magbago sila at maligtas. Sinasabi ko sa iyo, imposible iyon. Walang baka rito. Ang mga taong ito ay talagang hindi maliligtas. Ito ay dahil hindi nila kayang maunawaan ang katotohanan, lalong hindi nila kayang tanggapin ito. Wala silang konsensya at katwiran, hindi normal ang proseso ng kanilang pag-iisip, at niwala sila ng pinakasimpleng sentido komon na kinakailangan sa pag-asal. Sila ay mga taong wala sa tama ang katwiran. Talagang hindi inililigtas ng Diyos ang gayong mga tao. Maging iyong mga medyo mas normal ang pag-iisip at mas mahusay ang kakayahan, kung talagang hindi nila tinatanggap ang katotohanan, ay hindi maililigtas, lalo pa iyong mga wala sa tama ang katwiran. Ang tratuhin pa rin ang gayong mga tao ng may pagmamahal at maniwalang may pag-asa pa sila. Hindi ba't labis na iyong kahangalan at kamangmangan? Sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Ang pag-aalis sa mga hindi makatwiran, sadyang mapanggulo at hindi tinatablan ng katwiran mula sa iglesia ay ganap na tama. Sa diwa, sinusugpo nito ang panliligalig nila sa iglesia
at sa hinirang na mga tao ng Diyos. Ito ang responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Kung mayroong gayong mga hindi makatwirang tao sa alinmang iglesia, dapat silang iulat ng hinirang na mga tao ng Diyos at sa sandaling matanggap ng mga leader at manggagawa ang gayong mga ulat, dapat nilang agarang pangasiwaan ang mga ito. Ito ang prinsipyo para sa pangangasiwa sa ika-6 na uri ng mga tao, iyong mga hindi makatwiran at sadyang mapanggulo.